Wala naman po tayo nakikitang effort sa ating Vice Presidente para tigilan ng kanyang pamilya sa ginagawa. So, yun lang po ang sa akin. Next question po. May nasabi din po kayo na kulangan si VP Sara sa kanyang pag-manage at pag-handle sa DepEd. Ano po ba yung ibig sabihin niyo po sa mga kakulangan po niya sa kanyang trabaho niya? Well, meron kasi silang ginawang programa eh. Diba? Yung isang programa yung kung saan ting Biyernes, walang klase. Diba? Ano yung tawag doon yung Catch up Friday. yung Catch Up Friday? Diba? Maganda naman yung programa, maganda naman yung level. Sabi nila, Catch Up Friday, papasok ng mga estudyante. Tapos, ang gagawin mo ng mga estudyante, magbabasa. Pero, basically, pupunta pa rin sa eskwela, paano magbasa? Diba? Ngayon, ang tanong ko, ano pong babasahin? Walang po tayo ng materialis. Ang nangyayari po sa ground, yung katotohanan. Ang nangyayari po sa ground, yung mga estudyante nag-a-absent na lang, o yung iba nag-aalala lang ng cellphone, o kung ano-anong ginagawa, hindi po na gagawa yung layunin talaga ng programa. So sa akin po paniniwala, medyo minadali nila. Sana po, ang una po nilang ginawa, yung mga reading materials, kung saan interesado yung mga estudyante, yun muna ang ginawa. Kasi alam ko nila ginagawa naman yan sa private school, pero yung mga library nun, puno at hitik sa libro ng mga interest ng mga estudyante. So dapat, ganun muna ang ginawa. Yung mga ordinaryong textbook natin, kulang. Yung pakaya mga libro kung saan magkaka-interest. Kasi ang layo niyan is para ma-improve yung reading comprehension ng mga estudyante. Dahil sa ngayon, nakakalungkot pong aminin, out of 81 countries pa, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 76 po tayo, nasa lalayan po tayo. So sana, pinag-isipan po nila ng maigi itong programa. Hindi yung inilabas para may present sa media na mayroon po silang programa. Yung po yung isa. Pangalawa, until now, nandun pa rin yung tinatawag natin na yung online. Diba? So, sa akin pong paniniwala, nakita natin yung mga produkto ng online, talagang medyo napag-iiwanan. Bakit? Ba't ko po sinabi? Kasi online. So, ano ba magiging resulta? Kung minsan, ang gumagawa mo ng mga assignment doon, mga magulang. Diba? At minsan, hindi pa na minsan, kadalasan yung mga bata dahil nasa bahay, distracted. Kasi nandun ka sa bahay mo, nakikita mo yung karuan mo, nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo nanay mo. Yung focus of attention nila, wala talaga dun sa paksa ng pag-aaral. So tingin ko, mas maganda, face-to-face pa rin. Ayusin dahil mainit ang panahon, ayusin natin yung oras. Diba? Ng pagpasok. So sa akin, sa tingin ko, ito po yung mga programa na dapat pinatutupad. Hindi yung mag-iisip lang tayo ng programa para meron tayong press release na nandiyan. So siguro, dahil ito nga ang problema, dahil nga ako sa politika, kaya dapat bigyan na rin natin ng free hand kung ang ating Vice President ay magre-resign, mabibigyan na ang Presidente ng free hand para makapamili na ipapalit niya sa ating Vice President nang sa ganun talagang makapag-focus sa pagpapatakbo ng DepEd. We have to remember na yung DepEd, yan po ang #1 priority. In fact, sa ating konstitusyon, sa ating sandigan batas, ito po ang may highest budgetary allocation. So sayang naman po, malaki ang pondo. Pinakamalaking pondo po dapat. Tapos, hindi po nagtututukan ng maayos. Ako naman po sa West Philippine Sea, kasi marami din po ang nagkagalit kay VP Sara dahil po sa kanyang mga inuuwi dito. Pero sinasabi naman po ng iba na hindi naman daw niya trabaho yun kasi DepEd Secretary po siya. Ano masasabi niyo po? Pero totoo po DepEd Secretary siya. But we have to be reminded, firstly, Vice President siya.
Bilang Vice Presidente, ikaw ang second highest official sa ating bansa. Hindi ba dapat alam ng mga bawat Pilipino kung ano ang estado dito? And most of the time, pinagkakatiwala po sa kanyang presidente ang ating bansa. Pag ang ating presidente ay wala po dito sa Pilipinas. So hindi ba dapat mas alam natin kung ano ang stand ng tao na pinagkakatiwala ang ating bansa sa kanyang pangangalaga? Baka mamaya may mangyari po sa, huwag naman po sana, may mangyari po sa presidente at least alam natin kung ano po ang stand ng ating vice presidente o pangalawang pangulo. Okay, we'll open the floor for question. Sir, ano po si KJ Gabigla? Ang una po katanungan ay, sa pananaw po ninyo, ano po ang significant contribution ni PB Sara sa edukasyon para po makakagami tayo sa international sa Southeast Asian countries? Well, alam po ninyo yung DepEd, medyo mabigat na kanya mabigat na departamento yan. In fairness naman, kay Vice President, tingin ko naman, gumagawa rin naman siya ng paraan para makahanap ng solusyon. Kaya lang, ang problema po dito, divided yung kanyang atensyon. Siyempre, namumulitika ka, ayaw mong magkamali, gusto mo lahat po na ilalabas mo, popular. Hindi po ganun. Dapat po, yung ilalagay po natin dito sa DepEd, dahil ito po ay isa sa pinakamahalagang departamento, dapat ang attention focus. Hindi po nakatingin sa 2028. Dapat ang tingin po natin, hindi 2028, ang tinitingnan po natin sa DepEd, dapat yung mga susunod na henerasyon. Diyan ang attention natin. Hindi nakatingin tayo, ano ba ang gagawin ko para sa ako? Ano ba ang gagawin ko para pakular ako sa tao? Hindi po yun. Dapat na tinitingnan natin ano ang gagawin ko para umangat yung edukasyon ng ating mga kababayan. Alam na po natin na marami tayong kakulangan. Kapos namin sa budget. Libre na po yan eh. So ano po gagawin natin? Kaya ang dapat ang ilalagay dyan, sa akin po personal opinion yung mga nasa doon. Yung mga talagang kabisado na ang problema, yung buong sa akin paniniwala. Anong katanungan, sir? Paano mo ninyo ipapakita at maipadala ang aking pagiging patriotic bilang sa Congressman regarding po sa West Philippine Savings Bills? Well, lahat naman po kami, alam po ninyo, ang ating bansa, lahat po tayo, dapat ang loyalty natin sa ating bansa. So sa ating loyalty, kasama dito yung pagpuprotekta natin sa ating bansa. Bawat isla po dyan, dapat pinuprotektahan po natin. With more reason, kaming mga nakaupo mula sa presidente, sa vice-presidente, sa senador, mga kongresista, dahil yan po ang sinumpaan namin. Nanumpa po kami na we will abide by the Constitution. At ano po yung nasa ating Constitution? Siyempre, pagsisilbihan po natin ang ating bansa at ating mga kababayan. So dapat, kami po, ang loyalty natin ay nasa bansa natin. Nakikita po natin, naririnig po natin na yung mga mangingisda at kababayan natin, binubomba na ng mga tubig. So kung gagawin natin sa ganyan, magpipikit mata po ba tayo? Hindi naman po natin sinasabi na tayo ay papasok sa gera. Hindi po natin gagawin yun. Pero may mga paraan para maiwasan po dumanas ng dugo. Pero at least, alam mo, yung mga namumuno kung saan talaga ang kanilang stand. Yun lang naman ang importante sa atin eh. Dahil para alam natin, pag dumating ang panahon na sila na ang namuno o nasa kanila na yung pinakamataas, diba? Ang posisyon sa ating bansa, alam natin kung anong stand nila. Baka mamaya, binibenta na yung bansa natin, pinaghahati-hatian na, hindi pa rin natin alam. Okay po, maraming salamat and good day po, sir. Good morning po. DJ Echon po from 31 Million. My first question is,
more than ever, yung mga trades po against both camps, talagang alam yung scale na being a congressman, if ever po ba, or given the chance, nanaisip po ba mag-authorize ng law na kung saan mas magbibigay ng pangil para sa mga cyberbullying crimes sa ating bansa? Well, tingin ko dapat it's about time. Kasi medyo nawawala na yung respeto natin sa bawat isa eh. Diba? Sabi nga nila, even enemies, diba, should show some respect. So kahit kailangan mo, dapat medyo nagbibigay ka ng respeto. Eh ngayon, wala na eh. Ano na. Eh hindi naman ito yung mga bagay na gusto natin na pinakikita natin sa atin. Wala na. With regards to the West Philippine issue naman, yun nga po, maraming gusto malaman kung ano talaga tunay na strategy ni VP Sara. Pero ang madalas natin nakukuha sa kanya ay yung no comment niya. Ano po ba ang dapat asahan talaga natin? Kasi bilang reservist din siya, ang ginagawa kasing excuse minsan talaga ng mga supporters niya, DepEd naman daw siya, hindi siya Defense Secretary. So, saan po, where do we draw the line na dapat makailan siya? Well, kagaya po na binanggit ko kanina, hindi dahil sa Defense Secretary siya. Ito ay bilang Vice President siya. So dapat alam natin kung ano ang stand ng pangalawang Pangulo o yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. E paano na kung dumating ang panahon, huwag na mabusa na pumasok tayo sa gera. Eh hindi natin alam yung katabi natin kung anong stand. Baka mamaya katabi natin nakasuot ng uniforme natin pero binabaril tayo. Diba? Dapat lahat tayo bilang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo, lalong-lalo na sa pagprotekta ng ating soberenya. Last na lang po. Tungkol po dun sa mga nakikita po natin na trabaho ng ating mga public servant. Ano po yung pwede niyo pong masabi sa ating taong bayan kung i-rate niyo po ang ating pangalan o na scale 1 to 10, nasaan po siya ngayon? Well, in fairness naman to the President, no? Ang hirap kasi ng kinagutan niya. Siyempre, medyo galing tayo sa pandemic. So, hindi naman natin totally pwedeng isisi kay President Duterte ng mga nakaraang administrasyon. Dahil, nung administrasyon niya, matindi rin yung dilubyo na inabot pandemic. So ngayon, nasa estado tayo ng pagkaanap. Kaya ngayon na yung ginagawa na natin Presidente, umupunta sa ibang bansa para maglakap ng mga investor at yung mga investor magtiwala sa ating bansa dahil dito na makapag-generate ng trabaho. Pero paano makakapagtrabaho ang Presidente kung binabanatan siya, pinapahiya siya sa ibang bansa? Eh ang tangan niya, ang bansa natin. Kagaya nga ng pinagin ko kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya si BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawaran ng pambangan. Ano naman ang mukhang iyaharap ng ating Presidente? Pinapahiya niyo siya sa international community, pero hindi lang siya napapahiya. Ang buong bansa natin napapahiya. Mumukha po tayong katawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa ating Presidente, mas maganda, tumahimik ka rin tayo. Thank you po. Magandang umaga po, Congressman. Nandito pa lang sa TV po. Kung wala po, si VP Sara, 32 million yung bumoto sa kanya. Dito sa Maynila, marami rin mga taga-suporta siya. Hindi po ba kayo natatakot na baka hindi na kayo iboto ng mga taga-suporta niya? Alam po ninyo kung sa natatakot? Natatakot po ako. Diba? Hindi lang sa boto, siyempre dami magsasabi sa akin ako. Hindi lang gano'n napakamapangyarihan yan. Aminin ko po sa inyo, natatakot ako. Pero kung mananatili po tayo natatakot, mananahimik po tayo, magbubulag-bulagan po tayo, ano po mangyayari sa bansa natin? Huwag po natin tignan yung takot. Ang tignan po, matakot po tayo,
50 years, 100 years from now, sasabihin ng mga ninuno natin, anong ginawa ninyo nung kayo nakaposisyon? Follow-up question, sir. Nagbigay po kayo ng statement na mag-present si VP Sara. Just in case hindi na kayo mabigyan, paano po ba yan, sir? Patuloy niyo yung papanawagan na mag-present siya hanggang pagbigay na kayo? Well, sa akin naman kasi, hanggat ganyan ang trato nila sa presidente, ano ang dahilan para manatili siya sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na delikadesa. Diba? So, kung minsan nagkakasala ka dahil sa wala kang ginagawa, sige mo, binabanatan po pamilya mong presidente, ang Pangulo, wala kang ginagawa. And yet, tinatawag kang part ng official family. So, ano yun? Diba? Sabi ko nga, you cannot have the best of both worlds. Gusto mo sumalo ka dito sa salo kayo dito. Wala akong ganun. Sa akin po, baka mamaya, makaganda pa sa kanyang pagre-resign niya. Purihin pa siya ng mga kababayan natin. Sabihin ng mga kababayan natin, yan ang may paninindigan. So at least, manindigan na siya kung nasa admin siya o maninindigan siya na oposisyon siya. Last question, sir. Just in case, sir, mag-present si VP Sara, sino sa tingin niyo yung karapat-dapat na pumalat sa kanya? Nasa presidente yan. Kung sino yung nasa vision niya, kung sino yung tumutugma sa kanyang layunin, ibigay natin yan sa Pangulo. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Two questions lang po sa akin. Sa tingin po ba ninyo ay supportado ni VP Sara yung ginagawang pagkilos ng Duterte Camp na nananawagan na bumaba sa pwesto si PBBM? Kasi alam natin, sa pamamagitan po ng law of succession, automatic na si VP Sara ang papalit. Nakikita po ng mga tao na doon sa mga prayer rally po nila, pumupunta si VP Sara para ba ganun ipinapakita niya yung supportante niya, yung ginagawa ng mga tao, nagrarally doon. Isa pa nga yung nangyari niya sa Liwasan ng Bonifacio, nakapag sumisigaw, yung dati mamabata sa naglago. Bumaba si PBBM sa pwesto at sinabi niya sa first lady na sa Paki, dumating siya. Yung pagpunta sa prayer rally, para itong pagsuporta sa ikinikilos protesta o ikinikilos na prayer rally po sa mga tao ano po masasabi? Well, ayoko naman pangunahan si VP Sara. Siyempre, hindi ko naman alam kung nasisip niya. But one thing for sure, wala siyang ginagawa. Despite sa mga batikos na ginagawa, despite sa pambabastos na ginagawa sa ating presidente, wala siyang aksyon. Ang malungkot po dito, uulitin ko, parte siya ng official family ng presidente. Alter ego siya ng ating presidente. So, whether sinasakayon niya o hindi, sana o delikadesa, mas maganda, mag-resign lang siya. May kasabihan po kasi tayo sir, yung pagpananamigil daw po ay parang pagsangkain, pagkakamit. Ano po masasabi po ninyo? Pwede tama. May ganun po, kasi nabanggit po ninyo, pag-i-identify Pangulo, encourage sa mga foreign investors mag-invest dito sa Pilipinas. Minsan po kasi nagawa po ng content na yung very restrictive policy po sa economic policy ng constitution po natin, nagpapabigat sa trabaho ng Presidente. Exactly yung sa Article 12 na nanutin yung economic policy ng Pilipinas na sinasabi po na yung sa 16 of the Sa pakitanggal ko, medyo hindi ko na rin. outdated na po kasi sa yung economic policy po natin. Ano po yung masasabi po rin na ang Pangulo na iniintindi ang mga foreign investors kasi may mga nangako na mag-invest pero pumatras. Minsan na ibalita po ng mainstream media na 343 South Korean investors nangako mag-invest dito sa Pilipinas. 43 lang yung natuloy at yung 3 pumunta po ng Vietnam. Ano pong update po sa charter dates?
Well, so far as Congress is concerned, pasalan namin yan eh. Ang alam ko po, nasa Senado na po yan eh. So kami naman po, sa Kongreso, nagkakaisa kami, naniniwala kami, dito po sa charter change, pagdating po sa economic provision, dapat po talaga nagpapugin. So ito po ay nasa Senado na inaantay na lang po natin kung ano ang magiging response ng Senado. Bago sa charter change, at i-pick up, sinasabi nila na magka-term extension, magpapakabal ng term ng si PBBM at si Speaker daw ay magiging Prime Minister. Ano po nasasabi ko? Hindi ko masasagot na eh. Kasi hindi ko naman alam kung anong plano nila. Pero sir, alam naman natin na wala naman talaga yun sa charter change. Well, yung pinagpupuhan ko namin, economic provision, wala naman po dun sa ano eh. Wala naman po dun sa tinatawag nating political provision. Pero ako personally, kung matatanungin ninyo, tatlong taon sa Congress, ano nakakaisip? Ano kung magagawa mo sa tatlong taon? Yung bansa natin po, tatlong taon. Walang ginawa, hindi mag-eleksyon, kaya po away ng away. Pagkatapos sa eleksyon namin, the following year, eleksyon ng barangay. Pagkatapos maghahanda na naman kami sa eleksyon namin. Kaya po wala nagagawa mga politiko kasi po pang politika. Ibig na magtrabaho kami, away kami ng away. Bakit? Siyempre, pinapantayan mo yung susunod na eleksyon mo kung sinong kalaban mo. O kaya sa totoo lang, yung 1987 Constitution is, ito po ay pro-political dynasty Constitution. Bakit po sinabi? Nagkasa po sila ng provision dyan. Sabi po dyan, may anti-dynasty provision. Pero naglagay ng mulatilla na para ito mapatupad, kailangan magpasa uli ng batas. Eh, sino naman sa Congress ang magpapasay niyan? Tsaka Senado, ay puro magkakamag-anak at ating mga nandiyan dyan. Di ba? Pangalawa, meron, kaya sinabi nga na pro-political dynasty itong 1987 Constitution eh. Naglagay tayo ng party list system. O yung party list, ilagay yan dyan. Pag wala nang matakbuhan sa distrito nila, sa probinsya nila, o yung sa kamag-anak, ilalagay sa party list. O di another baluarte yan ng mga politiko. Kaya sa totoo lang, huwag po ninyong sabihin na yung 1987 Constitution ay maayos. Yan dinesign para po magkaroon, maprotektahan ang mga baluarte ng mga politiko. Yan lang sir, malinaw naman na hindi ko pinag-repeat sa question ng Presidente. Salamat po. Good morning, sir. Tatanong ko lang po sana ngayon. Pag hindi mo kaya mag-resign sa VP, sa tingin niyo po ba dapat siyang mag-resign as a Vice President or dapat lang siyang mag-resign na yung babawasan na yung handle na yung pagiging Deputy Secretary, ayun lang sana yung maalisin para sa tingin niyo mas makakapag-focus na siya ng maayos kung sana nag-focus na siya sa pagiging Vice President. Yun yung naman ko po, yung panawagan po as Deputy Secretary, hindi po as Vice President. Kasi po, ang ating pong Vice President ay dinala ng tao. So yung pagkakaalam po sa kanya, binibigyan po siya ng mandato ng tao ng 6 na taon. So yun po, dapat po siyang manatili bilang Vice Presidente. Pero bilang Deputy Secretary, kaya po ako nananawagan dahil parang hindi po sila naniniwala sa ating Presidente sa mga aksyon na kanilang ginagawa. Kaya po sana po ako bilang parte ng gobyerno, kung hindi ka naniniwala o yung pamilya ninyo ay hindi naniniwala sa ating gobyerno, siguro mas nararapat na mag-resign ka na para at least makapagtrabaho ka kung ano man yung gusto mong maniniwala, ituloy mo. So, sa inyong palagay, kung makakapag-grow yun sa makakamayan standard sa pagiging Deputy Secretary, ano ang gula para talaga yung tao para magawa niya, para magpapanayan niya yung tungkulin niya bilang Deputy Secretary? Diba dapat meron siyang karanasan? Diba? Malawak ang kanyang karanasan dahil una-una, binibigyan sila ng napakalaking budget eh. So yung pondo na binibigay sa DepEd, hindi mo biro. So at least, kung ikaw ay tagal-o, diba? Malawak ng karanasan mo, alam mo kung ano ang talagang problema.
ng nasa loob. Hindi ko po sinasabi na kahit na nasa loob ka, perfecto ka. Pero at least, mas maigi na yun kaysa sa yung bago ng salita. Kasi kung kagaya namin, iuupo mo dyan, eh syempre nasa isip namin, politika. Eh kaso, ang nakasalari mo dito, milyong-milyong mga bata. Hindi naman po ito ordinaryong departamento. Thank you. Sir, Congressman, kasi halos lahat naitanong na nila po. So, ang tanong ko lang po, ano kaya ang kailangan kaya gumawa ng resolution sa Kongreso, yung joint resolution, para hilingin talaga na magbitiw sa DepEd si BP Sara Duterte, para talagang magawa na niya talaga yung kanyang trabaho as Vice President of the Philippines. Kasi sabi nga po, di ba, I cannot serve two masters. You will love the other and you will despise the other. So, naniniwala po ako doon. Kaya, para po sa akin, talagang kailangan po talaga ng matibay po talaga na panawagan na kailangan magbitiw na siya as a DepEd Secretary. Pwede po kayo, sir, gumawa ng joint resolution sa Congress? Pwede naman po, dahil wala naman pong pipigil sa mga congressman kung gusto nyo makakasa ng resolution. Pero siyempre, yung pag-ibigil, nasa iyo yun eh. Diba? Yun nga yung tinatawag natin delikadesa. So, kahit mo walang panawagan, kung sa iyong paniniwala, hindi ka na nakakatulong, diba? Medyo hindi ka na komportable. Maraming pagkataon, napapanood natin, nandun siya sa isang okasyon kung saan ihahatid ng ating presidente papuntang ibang bansa. Nakikita natin, awkward din. So at least, pamalin natin, mamaya, mapaganda pa siya. Mapaganda pa yung kanyang pag-resign, pakitaan pa ng tao, yung kanyang paninindigan, di ba? At least dito, makikita na hindi niya na ginagamit ang posisyon sa kanyang pansariling pangarap. Di ba? May tinatawag na natin, hindi siya kapit-too sa posisyon. Very good, sir. Dating smart, sir. Tanong ko ba naman ito? Tanong na nila yan. Halos yan. Tiyak ko nababanaan kayo ng mga TBS. Okay. Ang magiging asosyon sa inyo, hindi ba kayo binayaran? Siyempre, kasalanan mo ng First Lady. Dahil sabi nyo, sa kayo sa mga aksyon demokratiko na hindi bumoto sa ating presidente. At ngayon, ay nananawagan kayo po kauna-una ng kongresista sa pagkakaalam ko, nanawagan ng pagpipitiw ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Ano sa akin, sir? Wala ka na kilala sa akin dito eh. Hindi nga ako kilala ni Presidente, ni First Lady, at saka ni Speaker, paano ko babayaran? Diba? Pero tayo po may responsibilidad bilang taong gobyerno. At saka tayo naman po, binanatan ko rin naman po yung administrasyon ng Presidente. Nung ako'y nanawagan, abolish yung MMDA. Hindi po ba parang patama yan sa ating administrasyon? Bakit? MMDA, under the office of the President po yan eh. Tayo, uunahin lang po natin kung ano sa tingin natin ang tama. Di ba? So hindi naman po kung ikaw ay nagmuna. Dahil obligasyon po namin yan bilang mga babatas. Eh kung hindi po tayo maglalakas ng loob, eh ano na mangyayari sa atin? Kung wala pong magsasalita at lahat po tayo matatakot. Kasi ako masasabi ko, eh hindi naman po ako parte ng unity. Hindi ko naman sila lahat kakampi. Diba? Ako nga lang naging isang aksyon demokratiko sa Kongreso. Diba? So, paano mo ko kakakusahan ng ganyan? At hanggang ngayon, nananatili akong miyembro ng aksyon demokratiko. Good morning po. Since tayo po ng taga-Manila, district din po ako. Alam po natin na yung eleksyon, hindi po kayo nasaktahin ni BBM kasi na kay Raspo po kayo. So,
kung tutuusin, dapat kayo sa opposition kasi hindi naman kayo panig na binibigyan. Pero ngayon, nakikita po namin yung support ninyo sa Marcos administration. So, tanong ko lang po, makakaasa po ba, ilang percent po ang aasahan ng ating mga kababayan ang support ng ipagkakaloob ng Manila sa Marcos administration? Well, hindi ko po may sasagot ng buong Manila. At least yung sa akin po. Ako naman po, kung tama ang ginagawa ng Presidente, susuportahan ko. Pero kung nakikita ko, may mali rin sa ginagawa ng Presidente, magiging critical rin po tayo. Pero I will not resort to our opinion. Wala kang gano'n. Tayo plain critic lang. At constructive criticism po ang gagawin po natin. Ito naman po ginagawa ko, hindi ko naman po pinagbanatan ng ating Vice Presidente. Ang sinasabi ko lang po, yun ang tama niyang gawin. Baka mamaya, ito nga, pag nag-resign siya, maging pabor pa sa kanya, mas lalo pa siya lumakas. Sabihin ng mga tao, ayan, Vice President namin, may paninindigan. Di po ba? Hindi ko naman po siya binabataan ng below the belt. Wala akong below the belt na banat dito. Sa akin, issue-based lang. Masaya na lang yung mga ibang tanong. Sa tingin niyo po, yung ating Pangulo, bakit po dinidefend natin si VP Sara Duterte? Ang tawag po ito, respeto. Kahit pinamanaman ka, sabi ko nga sa inyo kahit magkalaban, dapat may certain degree ng respect sa isa't isa. Ito po, medyo ibang ano naman. Ano po masasabi niyo sa panawagan po na katingnan sa Ethics Committee yung mga statement ni Congressman Pantaleon Alvarez na undermine po yung Pangulo at tumatawag po sa AFP para pumalas sa Pangulo? Well, medyo dangerous yung mga binitawang salita ni Congressman Alvarez. At sa tingin ko, alam din po niya yung isang abogado. Ako po ay isang abogado. So alam po namin na medyo dangerous po yun. No? So, syempre, tignan natin kung ano mangyayari sa Ethics Committee. Pero kung tatanungin ninyo, mapanganin po yung kanyang binitawang salita. Ito po, how kung saan mo, lalo na investigahan yung gentleman's agreement. Gentleman's agreement between na dating Pangulo Duterte at sa China. Kung masasabi. Dapat ang isang bansa, pag pumapasok sa isang agreement o treaty, dapat yan nagre-ratifikahan ng Senado. Yun po ang isang mga requirement. At dapat po alam ng ating mga kababayan kung ano ang pinapasok ng ating bansa. So, kung meron mo pong gentleman's agreement, hindi ko po alam kung meron. At kung ano po ang laman nito, siguro, maganda naman natin. Kasi baka mamaya po, kung maganda naman, bakit hindi natin supportan? Diba? Pero kung hindi po maganda, dapat imbestigahan kung bakit po nila pinag-atunan ng klaseng kasundugan. Any final words po sa mga viewers po ng mga sunod po sa atin? Well, sa akin lang naman po, simple lang po gusto ko. Ang gusto ko lang po, sana, sabi nila, umitig. O kaya tayo, nakikipag-cooperate, kung nakikita po natin, maganda naman ang ginagawa. Sana ganoon din sila dahil sila pati sila nag-umitig. Sana tayo, nagilan na po natin yung pangit na politika. Yung politika po ng paninira, yung politika po ng pangbabastos. Dapat po dinigyan po namin yung antas ng ating politika. Dahil tayo po ay pinanonood ng mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, ng ating mga apo. Para po makita po nila na mga tao sa gobyerno ay totoong honorable. Maraming salamat. Thank you very much po. Salamat.